Alam ko hindi mo ako kilala, pero gusto ko lang talagang magkuwento sa video na 'to, kasi feeling ko maraming makaka-relate sa kuwento na 'to. Lalo na kung ikaw ay single or ikaw ang breadwinner sa pamilya or kung kasalukuyan kang nasa abroad ngayon, nagtatrabaho para sa pamilya mo. So, lumaki po ako na palaging sinasabi sa akin na huwag akong mag-asawa ng maaga, huwag akong magpabuntis ng maaga, na palaging sinasabi sa akin, "Honey, tingnan mo siya, tingnan mo si ano, maaga siyang nag-asawa, ngayon hindi niya na nagagawa yung mga gusto niya. Tingnan mo si ano, nagkaanak, nabuntis ng maaga, ngayon ang hirap ng buhay nila." Mga gano'ng, sinasabi sa akin ng mga nakakatanda sa akin. Yun talaga yung naka-save sa utak ko hanggang sa paglaki ko. And since ako lang yung babae sa aming magkakapatid, yung iba kong relatives, yun yung palagi kong naririnig, "Honey, ikaw ang pag-asa talaga. Ikaw na lang yung pag-asa na makatulong sa parents mo na para maiahon sila sa kahirapan." Ganun yung palagi kong naririnig dati nung bata pa ako. So, yun yung naka-save sa utak ko. So, lumaki din po ako sa mindset na AFAM ang makakaahon sa kahirapan. Yun din po yung palagi kong naririnig talaga nung bata pa ako. Actually, nakita ko din talaga. Meron kaming mga kapitbahay na nagka-AFAM and medyo mataas na talaga yung level ng buhay nila. Medyo maganda yung buhay nila dahil sa nakapag-asawa sila ng AFAM. So, yun yung nakikita ko, yun din yung naririnig ko. So, lumaki din po ako sa ganong mindset na maghanap ng AFAM na para maiahon ang pamilya sa kahirapan. So, I think nung 17 or 18 years old, naalala ko talaga as in sobrang bata ko pa, merong nagturo sa akin, I think kapitbahay lang din namin, nagtuturo sa akin kung paano, saan maghanap ng AFAM sa online. So, naalala ko talaga yung Yahoo, yun talaga yung ginagamit before para makahanap ng mga ka-chatmate na foreigner. And then, meron ding mga dating apps, dating website. Wala pang apps kasi wala naman akong phone before na may I think wala pang mga apps before, yung cellphone natin, no, mga 3310 pa. So, wala pang mga apps nun. Sa online lang, yung mga website, online dating website. So, meron na before. Nakapag-try po ako, 17 or 18 years old, nag-try na ako maghanap ng AFAM. Tinutulungan ako nung mga kapitbahay ko kung paano. Pero, to be honest lang, kahit na yun yung mga palagi nilang sinasabi sa akin na maghanap ng AFAM, pinapakita ko yun na naghanap ako, naghahanap ako sa internet, pero deep inside me, takot ako. Kasi nga 'di ba, bata pa ako and naisip ko talaga before, hala paano kung magkaroon ako ng foreigner, anong mangyayari sa akin? Baka mamaya sasaktan ako, baka mamaya anong gawin sa akin, patayin ako, mga ganun din yung naiisip ko, kaya takot talaga akong magkaroon ng AFAM before. Naghahanap ako, meron akong mga nakaka-chat, pero hindi talaga ako nagkaroon ng seryoso na as in bisitahin ako sa Pilipinas or para ma-meet ko. Hindi talaga yun nangyari before. Kaya siguro na hindi talaga ako nakahanap ay dahil hindi pa talaga buo yung loob ko. Hindi pa ako open for a relationship, mga ganun. 'Di ba sa bata ko pa, 17 or 18. So, yun. Pero, meron akong other option. So, tinatanggap ko yung mga ganong sinasabi sa akin ng mga nakakatanda sa akin na, "Honey, maghanap ka ng AFAM," ganun. No, sinasabi ko din, "Oo nga, sige, sige, oo, maghahanap ako ng AFAM," mga ganun. Tinatanggap ko yun siya. Pero, sa akin naman, meron akong other option na para matulungan ko yung pamilya ko na hindi ko kailangan maghanap ng AFAM, hindi ko kailangan ng AFAM. So, ang other option ko ay mag-abroad, magtrabaho abroad. Yun yung other option ko. So, lumaki din po ako sa paniniwala na kapag mag-abroad ako, mataas talaga yung chance na may ahon ko yung pamilya ko sa kahirapan.
So, kasi meron din akong mga auntie na nag-abroad before nung bata pa ako, and sa isip ko talaga sila yung naging successful sila doon sa ibang bansa. Kaya parang na-motivate din ako na yun din yung gagawin ko kapag, nasa tamang edad na ako. So yun, nag-start akong mag-abroad, I think 20 or 21 years old pa ako. So sa first try ko pong mag-abroad, hindi po siya successful. I think walang 1 year umuwi na ako sa Pilipinas. Hindi ko kinaya, and siguro dahil wala akong experience, yung trabaho kasi sa abroad ay mga siguro times 10 yung trabaho sa Pilipinas. Kung gaano kapagod yung trabaho sa Pilipinas, times 10 or times 20 yung hirap. Yung hirap kapag sa abroad ka magtatrabaho. So ayun, hindi nag-work sa first try ko na mag-abroad. Umuwi ako ng Pilipinas, and then sa Pilipinas ako nag-work. So nakapag-work ako sa Pilipinas ng mga 3 years. Sa mall ako nag-work as a cashier sa grocery sa mall. So mga 3 years ako nag-work, and as in hindi talaga sapat yung sahod sa Pilipinas. Lalo na kung yung trabaho mo ay nasa level lang na, for example, sa mall, mga ganong work lang. As in, hindi sapat. Kahit na single ka pa, hindi yun sapat sa'yo. Paano pa kaya kapag meron ka ng pamilya? So after nung 3 years na pagtatrabaho sa Pilipinas as cashier, lumakas ulit yung loob ko na mag-abroad dahil nga hindi talaga sapat yung sahod doon. Hindi ko matutulungan yung pamilya ko sa sahod ko doon sa Pilipinas. So ayun, nag-apply ako, as in, siguro nasa 24 years old na ako noon, no? Nag-abroad ulit ako, and grabe yung lakas ng loob ko nung time na yun. Imagine, lumipad talaga papuntang Manila, from Davao to Manila para mag-process ng papers. Pero may kasabay ako nung time na yun. Meron akong kasabay na ka-work ko doon sa mall. So, kaya sumobra yung lakas ng loob. And then, ayun, nakapag-work kami sa abroad. Nung second time na nag-abroad ako, tuloy-tuloy na siya, hindi na ako umuwi agad ng Pilipinas kasi parang kaya ko naman na. Pero doon ko talaga na-experience na magkaroon ng hindi magandang employer. I mean, hindi magandang ugali na employer. Grabe yung stress at pagod sa work na yon, na nagkaroon ako ng acne breakouts nung time na yun. So yun yung dumagdag sa stress ko sa work. Bukod sa work na stress pa ako sa mukha ko. So dagdag talaga, as in, grabe yung experience na yun. Sobrang down ako at zero confidence talaga. Alam mo yun, kapag titingin ako sa salamin, napapaiyak lang talaga ako palagi. And nagpipray ako while tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin. Nagpipray ako na wala akong problema sa trabaho ko. Okay lang kahit gaano pa kahirap yung trabaho ko, pero sana ay mawala yung acne breakouts ko. Ganon, yun yung pinagpipray ko talaga. Kasi 'di ba, kapag zero confidence ka na, yung sobrang down ka na talaga, pangit na yung tingin mo sa sarili mo. Ang kalaban mo nun is mental na talaga. Mentally ka nang nasisira. So, yun talaga yung pinagpipray ko, na sana mawala itong acne breakouts ko, and then para magpatuloy akong lumaban sa trabaho ko kahit gaano pa kahirap yan. So, dumating talaga ako sa point na yun, no? And then, hanggang sa umalis ako doon sa employer ko kasi nga sobrang hirap doon sa first employer ko. Umalis ako and nag-change employer ako. And nung time na yun, doon na unti-unting nawawala yung acne breakouts ko. Nawawala na yung pimples ko. And then, nung time na din na yun na umalis ako sa employer ko, na-realize ko talaga yung worth ko. Yung parang kailangan ko din pala talagang isipin yung sarili ko. So nung time na yun, kapag meron akong day off, lumalabas ako. Kasi before, sa first employer ko, hindi ako lumalabas kapag meron akong day off. Nandun lang din ako sa loob. So nung time na yun na nag-change employer ako, lumalabas ako kapag day off. Meron na akong friends, lumalabas ako with friends na doon. And then, doon ko na natutong maging masaya kahit mag-isa.
nung time na yon. And actually, siguro mga 3 years and then umuwi ako ng Pilipinas. Nagbakasyon ako sa Pilipinas and then after bakasyon, bumalik ulit ako, lumipad ulit ako ng Manila, nag-process ulit ako ng papers and nag-abroad ulit ako. Nung third time ko na mag-abroad, ako na lang talagang mag-isa. So, nung time na yun, literal na single. So, imagine ha, ikaw from Davao na never ka pang nakapag-experience papuntang Manila, never ka pang nag-explore sa Manila, tapos biglang pupunta ka doon para mag-apply ng trabaho papuntang abroad. Sure na sure ako, hindi lahat ng the same age sa akin ng nasa 20s na merong lakas ng loob na gawin yon. So, nung time na yun, literal na single ako nun, grabe yung lakas ng loob ko kasi wala akong iniwan. Though I have my parents, pero parang nasanay na din ako na umalis, mag-work. Nasanay na ako. Though, syempre, meron pa rin, homesick ka pa rin talaga. Hindi yun siya mawawala, no? Kahit nga ngayon, dito sa Germany, homesick pa rin ako. And kahit ganun yung setup ng buhay ko as single, masaya as in. Naramdaman ko din talaga yung saya na maging masaya na single. Parang okay na ako. Okay na ako nun. Okay ako sa setup na yon. Kaya ngayon, dahil nga 'di ba sa hirap ng buhay diyan sa Pilipinas, ang masasabi ko talaga kung meron kang balak na mag-abroad, mas madali talaga kung ikaw ay single. Pero hindi ko naman sinasabihan na walang chance or walang karapatan na magtrabaho abroad yung mga married or may anak, ganun, single mom, ganun. Of course, no, maraming OFW na married at may pamilya sa Pilipinas. Pero what I mean is kung ikaw, single ka pa ngayon and meron kang balak na mag-abroad, gawin mo na yan ngayon. I-try mo yan ngayon. Kasi kapag single ka, ayun nga, mas buo yung loob mo. Wala kang takot na mag-take ng risk. Dahil nga wala kang iiwan na anak, wala kang baby na iiwan sa Pilipinas, wala kang asawa na iiwan sa Pilipinas. Doon ko talaga na-realize nung second time na sobrang stress ako sa employer ko. Nung second time na abroad ko, na nasa pangit ako na employer. Nung time na yun, kasi sobrang stress ako nun, naisip ko talaga, paano na lang kaya kung meron akong anak nun na iniwan sa Pilipinas? Grabe siguro yung lungkot. Alam mo yun, kasi kapag nasa abroad ka, lalo na kapag first time mo pang mag-abroad, mag-adjust. Kailangan mo talagang mag-adjust sa environment, mag-adjust sa culture, kung saan ka man na country magtatrabaho. And then mahihirapan ka pa sa communication dahil iba yung language. So, doble-doble talaga yung stress na mararamdaman mo kapag nasa abroad ka, lalo na kapag first time mo pa. So, mag-a-adjust ka, mahu-homesick ka pa. And so imagine kung meron kang anak na iiwan sa Pilipinas, mamimiss mo yung anak mo, mamimiss mo yung asawa mo. Grabe yung hirap emotionally and mentally kapag nag-a-abroad ka. Yun talaga yung nasabi ko, paano na lang kaya kung meron akong asawa, meron akong anak? Makakayanan ko kaya yun? Yung time na yun na sobrang stress ako. So, nung time na yun, no, nung second and third time ko na mag-abroad, nagtatry pa rin ako minsan maghanap ng, tawag niyan, foreigner. Pero nung time na yun, naisip ko na talaga na hindi ako swerte sa foreigner. Kasi nga, wala talaga akong nahanap na maging seryoso, na imimit ako, ganun. Walang ganung nangyari. So, dumating ako sa point na, kasi 'di ba pataas na yung edad ko noon. Dumating ako sa point na naghanap ako ng foreigner para magpabuntis. Yun na lang yung goal ko kasi sa isip ko, okay lang kahit single ako. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Okay lang ako na single. Basta meron akong anak. Yun yung goal ko before. And then, ayun, naganap-hanap ako pero wala pa rin talaga, as in wala. And dumating sa point na talagang na-accept ko na magiging matandang dalaga ako nung time na yun. Yun na yung nasabi ko sa sarili ko, okay, so matandang dalaga pala ako in the future. And yung goal ko na lang ay mag-cross country. Gusto ko nang pumunta ng Canada, nagpa-process na ako, naghanap na ako kung saan ako mag-a-apply para
makapunta ako ng Canada. Yun na yung goal ko, iba na yung goal ko. Wala na akong hindi yung goal ko na magstay sa Philippines, wala akong gano'ng goal before. Ang goal ko ay magstay sa ibang bansa at magtrabaho. Yun lang talaga. And then, ang nakakatawa, 'di ba, sa daming dating website, kung saang-saang kung saan-saang dating website na ako nag-register before, wala akong nahanap. And then, nung time na natanggap ko na single ako forever, doon naman dumating yung asawa ko. And alam niyo ba kung saan? Sa Facebook. Sa Facebook ko lang pala siya makikita. So, hindi sa dating app, hindi sa Yahoo, hindi sa mga dating website, kundi sa Facebook lang. Ano lang siya, suggested friend. Nakita ko siya sa suggested friend. Ako yung nag-add sa kanya kasi meron kaming mutual friend na ka-churchmate ko, same religion ko. So, akala ko, itong partner ko ay same religion, kaya in-add ko siya. So, sa Facebook kasi nun, di ba yung Facebook, parang ano lang siya, hindi ko talaga inisip na magkakaroon ka ng foreigner doon sa Facebook. Kasi akala ko, ano lang siya ba, yung parang magpo-post ka lang ng mga selfies, kasi mahilig ako sa selfies before. And then, madalas ng mga friends ko doon ay mga Filipino, mga ka-churchmate, mga ganun. And hindi ko talaga in-expect na makahanap ako doon ng foreigner sa Facebook. So, ayun, in-add ko siya. Nung in-accept niya ako, nag-thank you ako, and then after noon, walang conversation. Walang expectation din. Hindi kami nag-expect na maging kami or magustuhan ako or what. Hindi rin ako interesado sa kanya nung time na yon. Basta ko lang siyang in-add kasi akala ko ka-churchmate ko siya. Ganun. And then, few weeks nun, bigla siyang nag-message sa akin. And then, ayun na, doon na nag-start yung conversation namin. So, as in, sobrang iba itong partner ko. Sa kanya ko lang talaga naramdaman yung pagiging valued, yung sobra kang pinahalagahan, yung sobrang mahalaga ka talaga sa kanya. So, dito ka lang talaga sa partner ko na naramdaman yung ganun. Na hindi pala ako mahirap mahalin, no? Itong partner ko hindi siya mayaman. Hindi afford yung luxury life. Pero ginagawa niya talaga lahat na para magkasama kami and para maging maayos yung buhay namin. So we are actually working together na para maging successful kaming dalawa. Yun yung as in sobrang ganda sa pagsasama namin. So hindi man talaga ito perfect, itong married life namin ha. Itong marriage namin, hindi talaga siya perfect, no? Nag-aaway din kami. May mga tampuhan, misunderstanding and everything. Normal sa marriage, normal sa couples. Pero itong partner ko kasi sobrang kalmado. Siya yung pinakakalmado, siya yung pinaka-patient na tao na nakilala ko talaga. As in. Kaya kapag, for example, may misunderstanding, nagiging okay lang din talaga, agad. Hindi man lang umabot ng umaga yung pag-aaway namin. Nagiging okay agad. Noon nakala ko talaga na magiging successful lang tayo kapag nagtatrabaho tayo sa labas, yung parang mayroong employer. Ganun. Na akala ko yun lang talaga yung chance na para maging successful. Pero itong asawa ko, siya po yung nagturo sa akin na pwede palang mangarap ng mas mataas. Siya yung nagtiwala sa akin, siya yung naniwala sa kakayahan ko. Siya yung nag-push sa akin na ipagpatuloy yung ginagawa ko. And then, kaya ngayon, meron po akong business dito sa Germany, naka-register. So, hindi na ako nagtatrabaho the same before nung single pa ako na parang slave talaga yung work ko before. Alam mo yun, alam ko na maraming Filipina na nagwo-work ngayon as domestic helper. So, na-experience ko po talaga yung work na yan. And grabe yung hirap talaga. Thankful ako sa partner ko kasi siya yung nagmulat sa akin. Yung parang ginising niya ako sa katotohanan. Yung parang ganun. And then, never ko talagang in-expect na
magkakaroon ako ng sarili kong business and dito pa talaga sa Germany 'no. Never kong in-expect na maging gano'n yung situation ko, yung journey ko and at the same time natutulungan ko pa rin yung pamilya ko sa Pilipinas kahit na married na ako dito sa Germany. Yun masasabi ko talaga kung single ka ngayon and gusto mong mag-explore, then do it. Gawin mo 'yan. As in, masaya, masaya, lalo na kung gusto mong mag-abroad, gusto mong magtrabaho, and then single ka pa ngayon, mas maganda talaga 'yan kung ngayon mo 'yan siya gagawin. And kung ikaw ay married naman, 'wag na 'wag mong kalimutan yung sarili mo. And for example, you are still searching for someone na makakasama sa buhay. So minsan hindi mo talaga 'yan siya kailangang hanapin. Hindi mo kailangang hanapin ang pag-ibig, ang pagmamahal or love or soulmate. I think darating lang talaga 'yan siya kapag okey ka na, kapag buo ka na, in the right time.